Tumatak si Vice Ganda sa mga Pilipino bilang unkabogable star sa telebisyon at pelikula. Sa loob ng halos 2 dekada, ipinakita niya na ang LGBTQIA+ community o ang sangkabaklaan kumbaga ay may pwesto sa media at hindi lamang ang mga heterosexual ang kayang bumida sa entablado. Tunghayan natin ang legacy ni Vice bilang main character sa pamamagitan ng pagsiyasat sa kanyang mga ginanapan sa sinihan. Ito ang The Unkabogable Legacy of Vice Ganda on Queer Portrayals in Philippine Cinema. Pero sino nga ba si Vice Ganda at paano nga ba siya nagsimula? Well, siya ay si Jose Marie Borja Visceral na pinanganak sa Santa Cruz, Manila noong March 31, 1976. Siya ay bunso sa 6 ng magkakapatid ni na Reynaldo at Rosario Visceral. Nagsimula siya sa kanyang comedy career bilang stand-up comedian sa Punchline sa Quezon City at The Library sa Las Piñas noong 1997. Ilan sa kanyang mga nakasama sa comedy bar ay sina MC, Lassie, Petit at Meggy na hanggang ngayon ay kanyang katuwang sa pelikula at TV. Nadiskubre si Vice ni Hans Mortel noong comedy bar days niya. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Ogie Diaz nang makita rin siya sa isang comedy bar noong 1999. At simula noon, nagsimula siyang umarte. Una siyang napanood sa TV sa Judy Ann Drama Special ng ABS-CBN na umere rin noong 1999. At dahil nag-acting na si Meme Vice, napunta na rin siya sa pelikulang Pilipino. Una siyang nakita sa 2007 film na Apat Dapat Dapat Apat. Isa siya sa side characters ng pelikula bilang res employer kasama ang mga bidang sina Candy Pangilinan, Pokwang, Rufa May Quinto at Eugene Domingo. 2009 naman ay gumanap siya bilang si Hillary sa pelikulang In My Life na pinagbibidahan nina Vilma Santos, John Lloyd Cruz at Luis Manzano. Madami. Buhok mo pang librarian, salamin mo pang guidance, damit mo pang principal, ang height mo pang estudyante. Anong mali? May mali? Naging bida naman siya sa 2010 film na Petrang Kabayo. Sunod naman ay noong 2011 ang Private Benjamin. Isa ito sa mga pelikulang nagtatag kay Vice bilang isang queer icon sa Pilipinas. Sa pelikulang ito, nagkaroon ng civil war dulot ng pagdakip sa lolo ni Benjamin Benji Santos na ginampanan ni Vice, kung kaya't kinakailangan mag-enlist ng isang miyembro ng bawat pamilya upang labanan ang mga terorista. Dulot nito, si Benji ay naglista maging sundalo para maliban ang kanyang ama na may sakit. Ang pagiging bakla ni Benji ay isa sa mga pinakamahalagang tema ng pelikula. Ito ay ginawang medium para tuluyang i-discriminate ang character ni Vice. Ngunit sa dulo nito, naging paraan ito upang siya'y maging matagumpay. Darating ang panahon hindi lang pamilya ko ang titingala sa akin, kundi lahat kayo. Isa pa ang girl, boy, bakla, tomboy sa pelikula ni Vice. Sa pelikulang ito, ang quadruplets na sina Girly, Peter, Mark at Paning ay muling nagtagpo matapos mapaghiwalay noong kanilang kabataan. Sinusundan sa pelikula ang kanilang interaksyon nang kinailangan ni Peter ng organ donor para sa liver transplant. Ang kwento ni Girly, Peter, Mark at Paning ay nagpapakita ng iba't ibang personalidad at sexual identities na binibigyang buhay sa pamamagitan ng comedic at dramatic na storytelling. Sa pelikulang ito, ang karakter ni Mark, ang bakla sa magkakapatid, ay may pagkaparehas na depiksyon kay Benji ng Private Benjamin, kung saan siya ay magaslaw at malambot. Ang eksaherada at unapologetically queer humor ng karakter ni Benji at Mark ay nagsasubscribe sa tinatawag na parloristang bakla archetype na matatagpuan sa iba't ibang Filipino media. Sa archetype na ito, nabibigyang pansin ng campiness at outspoken humor ng sangkabaklaan na parehong may empowering at limiting na aspeto. Nanggaling ito sa long-standing stereotype ng mga baklang Pilipino bilang effeminate, crossdressers at hairdressers. Sa isang banda, nagbibigay ito ng representasyon at visibility sa mga baklang karakter sa pamamagitan ng pagpapakita na ang pagiging eksaherada ay isang kapangyarihan. Pero pinapalakas nito ang mga stereotype sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga baklang karakter bilang pangkomedya lamang. Ang duality ng portrayal ng mga bakla sa ganitong paraan ay isang consistent na tema sa mga pelikula ni Vice. Isa sa mga bagay na may pagmamalaki ng girl, boy, bakla, tomboy ay ang hindi nito paggamit sa sexualidad ng mga magkakapatid bilang sentro ng biro.
Bagkus, ang pelikula ay nakatuon sa kwento ng pamilya at ang iba't ibang seksualidad ng mga karakter ay hindi pinakita sa mapahamak na paraan. Sa halip na gawing punchline ang kanilang mga identidad, inilahad ang kanilang pagkakaiba-iba bilang bahagi lamang ng kanilang personalidad na nagbibigay ng mas malalim na pagtingin sa kanilang pagkatao. Sa kabila nito, mainam na bigyang pansin na ang mga queer na karakter sina Mark at Paning ang pininta bilang mahirap sa pelikulang ito. Pasalood niya, hindi ko kayang gawin pasaliver pa! Si Mark din ay pininta bilang isang kontrabida sa patuloy na pagpapahirap sa kanyang kapatid na si Girlie. Masusi ring bigyang pansin na dahil hindi ginawang katatawanan ang pagiging bakla ni Mark, ang nasakripisyo naman bilang punchline ay ang kulay ng balat ng karakter ni Kiray na si Snow White. Mapapansin muli dito ang duality ng pagportray sa mga queer na karakter sa pelikula ni Vice na parehong may maganda at mapahamak na implikasyon. Mainam ding tingnan kung paano nagiging sacrificial lamb ang iba pang mga marginalized na komunidad sa pagpapatawa. Mahalaga ang konsepto ng representasyon ng mga marginalized sector tulad na lamang ng LGBTQIA+ community. Makikita natin na kahit sa dalawang pelikula ni Vice Ganda, ang kanyang mga karakter sa sine ay manifestasyon ng pagbibigay ng oportunidad sa mga miyembro ng komunidad na maging bahagi ng popular culture ng Philippine media. Pero, ito nga ba ay sapat na representasyon ng komunidad? Ano pa ang ibang implikasyon ng pagtalakay ng mga nakaraang pelikula ni Vice? Sa pagsusuri ng mga pelikula ni Vice Ganda, malinaw na ang mga ito ay madalas na pumapabor sa parloristang bakla bilang pangunahing karakter, isang uri ng paglalarawan na matagal nang pamilyar sa kulturang Pilipino. Ang parloristang bakla ay kilala bilang maingay, flamboyant, palabiro at palaging nasa sentro ng kasiyahan. Ang ganitong portrayal ay nagmumula sa matagal ng tradisyon ng pagpapakita sa mga bakla bilang comic relief sa mainstream media. Ang paggamit ng parloristang bakla sa mga pelikula ni Vice ay may dual na implications. Sa isang banda, nagbibigay ito ng representation at relatability para sa mga manonood, lalo na't nakasanayan na ng marami ang ganitong imahe ng kabaklaan. Ang ganitong karakter ay naging isang icon ng kasiyahan at kakayahang tumayo sa kabila ng diskriminasyon. Sa pamamagitan ng ganitong portrayals, nagawang gawing bida ng mga kwento ang bakla. Sa kabilang banda, ang ganitong paglalarawan ay maaaring magdulot ng limitasyon sa patuloy na pagtulak sa stereotype ng pagiging bakla. Nagiging limitado ang pag-unawa ng lipunan sa kabaklaan bilang isang monolitikong grupo na lahat ay maingay at malambot, habang napapabayaan ang mas malawak pang spectrum ng LGBTQIA+ community. Natatakot ako na pag nakuha na nila yung kailangan nila, iiwanan na naman nila ako! Bagamat komedya ang pangunahing layunin ng mga pelikula, mahalaga ang kilalanin na ang ganitong portrayal ay maaaring magresulta sa kawalan ng espasyo para sa mas malawak na representasyon. Sa kabuuan, ang mga pelikula ni Vice Ganda ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng LGBTQIA+ representation. Ngunit, ito rin ay isang paanyaya para sa mas masinsinang diskurso sa kung paano mas may papakita ang mas inklusibo at nuwan sa paglalarawan ng kabaklaan sa media.